lahat. Grabe. Na-overwhelm ako tonight kasi bago lang kasi kung mag-start noon kay Front Row, nasabi ko, one day, one time, soon, ako naman na magsasalita sa harap ng maraming tao. And ngayon, nangyari na. Di ba? So, dito kay Front Row talagang totoo. Mangarap ka, gawin mo, mangyayari. Tama? But anyway, ako nga po pala si Express Pinosa. Single dad. Para po dun sa ating mga chicks na nasa harapan. Ayan, di ba? Pero, huwag kayong mag-alala. Ready to mingle na po ako. Ayan. Di ba? Anyway, ito po, pakilala ko lang po yung dati kong background bago ko nakilala si Front Row. Ayan. So, ito po yung itsura ko nung ako ay nagtatrabaho. Sabi ko dati, nung pagka-graduate ko, kailangan kong makahanap ng magandang trabaho. Kasi bakit? Gaganda buhay ko pag may maganda akong trabaho. Tama? Matutulungan ko pamilya ko pag may trabaho ako. Which is talaga naman totoo. Ganun naman nangyayari, di ba? Pero in my case, hindi po ganun na nangyari. Kasi bakit po? Akala ko, nung nagkatrabaho ko, okay na lahat. Hindi pa pala. Kasi may trabaho ako na turingan. Pero hindi po ako nakakatulong sa pamilya ko kasi factory worker po ako. Alam niyo po ba ang trabaho ng isang factory worker? Papasok ng alas 6, uuwi ng alas 6 ng gabi. Tingin niyo po ba may buhay pa po ako noon? Wala, di ba? Hindi ko nga po magawa mag-gimmick eh. Kasi bakit? Kailangan ko po magkaroon ng income para may maibigay po ako sa family ko. Kahit hindi ganun kalaki, okay lang. Ang importante, nakakatulong. Pero ang masama, taon-taon, nag-i-increase kami, pero hindi naman ganun kalaki yung increase ko eh. Kasi po sa trabaho, kahit gaano ka kasipag, kung hindi ka po magaling sumipsip, wala ka pong increase. Kung hindi ka kamag-anak na nasa posisyon, hindi ka po nila papansinin. Yung po yung mga senaryo na sabi ko, bakit ganun? Masipag naman ako eh. Diba? Ginagawa ko naman lahat ng gusto nila, pero pagdating sa increase na nakakasama ng loob. Kasi yung pamangkin, kahit natutulog sa trabaho, ang taas ng increase. Ako, wala. So sabi ko, ang pangit pala, pero ginawa ko pa rin yung trabaho. Kasi nga, gusto kong kumita. Nag-try ako mag-apply, pero saan naman po ako mag-a-apply? Lalabas ka na alas 6 ng gabi, may tatanggap sa'yo? Gigising ka na madaling araw, may tatanggap pa rin ba sa'yo? Wala, di ba? Kasi 12 hours ka dun sa factory. Umikot po ang buhay ko ng 16 years sa factory. Pag uwi ko, pagod. Minsan hindi na nakakakain. Papapasukin ka kahit masama ang pakiramdam mo. Holiday, instead na mag-e-enjoy ka, hindi ka pa rin po papayagan na hindi pumasok. Ang nangyayari, 24 hours a day. 24/7. Pero ang masakit po nito, akala ko aasenso ako, pero ang katotohanan po, baon na baon po ako sa utang. Kasi bakit to? Sa liit po ng sinasahod ko, pag nangailangan po sa bahay, hindi po pwedeng ganito lang ang pwede mo ibigay. Kapatid mo nangangailangan, saan ka tatakbo? Pero dahil regular po ako, alam nyo naman po yung trabaho ng isang taong regular sa trabaho. ATM ko po nasa tao rin, hindi po sa company. Pag sahuran, nalulungkot ako, naluluha ako eh. Dumaan lang po sa palad ko. Di ba? Sabi ko, babawi ako sa susunod na sahod. Pero hindi pa nag-start yung isang cut-off, alam ko na kung magkano na yung sasahurin ko. Wala na matitira kasi may utang ako. Ngayon, ang gagawin ko, utang ulit ako kasi nga, budget eh, di ba? Kailangan eh. So anong gagawin ko? Tatakbo ko, hahanap ako kung nasaan yung mga nagpapautang. Kaya ako po noon, kilalang kilala na mga nangungutang. Pag minsan yung mga kaibigan ko sasabihin nila, saan ba ako pwedeng makahiram? Baka meron kang alam. Sabi ko, marami akong alam. Di ba? So, anong nangyari nga lang noon, kita nyo dyan, nasa inuman ako, di ba? Lahat po, birthday, patay, binyag, kasal, nandun po ako lahat. Bakit po? Kasi
natuto po ako uminom eh. Inom dahil hindi para, alam niyo yon, yung mawala yung stress. So stress reliever ko yung yung pag-inom. Pag wala pong pasok, hindi po agad ako umuwi. Marami na po akong schedule. Pare, mamaya paglabas, hanggang sa madaling araw, tapos pasok ulit. So anong nangyayari, ganun lang po ang naging buhay ko. Hanggang sa, ayon, sabi nga, pag may alak, may balak, di ba? Hindi ko po alam yung dati. Pero dahil nga po sa ganun na nangyari, yung mga hindi ko po pinapansin na babae, lumapit po. Ayan. Nabigla po ako kasi bakit? Nagkaroon po ako ng responsibility agad. Di ba? Kasi nga, may alak, may balak, may anak. Di ba? So, anong nangyari po? Instead po na matuwa ako dyan, lalo po akong namroblema. Kasi sabi ko, putik, solo ko na nga lang, nahihirapan na ako. May dumagdag pa, di ba? Ang nangyari niyan, sabi ko, parang hindi ko yata kakayanin. Ang anak ko pong yan, ibinigay po sa akin ng nanay niya, 3 months lang. Ako na po ang nagpalaki dyan. Ngayon, ang sabi ko, kailangan ko maging mabuting ama. Kasi nga, ako po sa kaalaman po ninyo, no, lumaki po ako ng tatay ko po ay nasa abroad, OFW. So, ang laking pagsisisi ko lang kasi hindi ko po siya nakasama. Meron po akong tatay pero hindi ko po naramdaman na tatay ko siya. So, nung nagkaanak ako, ang sabi ko, ayoko mangyari sa kanya yung ganun. Kaya ang sabi ko, pagbubutihin ko ang trabaho ko para mas lalong lumaki yung income ko at makapagbigay ako sa kanya. Ang hirap po pala magkaroon ng anak. Kasi yung sa gatas pa lang, grabe, isang cut-off na ng trabaho ko, isang gatas lang niya. Diba? Kaya sabi ko nga po noon, kailangan ko mag-apply ng panibagong trabaho. Nag-try po ako mag-abroad pero hindi ko po nagawa dahil siguro hindi ako para mag-abroad. Diba? Ngayon, ang nangyari, minsan pagka nasa bahay ako mag-isa, napapaluha na lang ako. Kasi minsan, stress na nga ako sa work. Uuwi ako sa amin, sa probinsya. Alam niyo po kung anong malungkot. Uuwi po ako para makita ko yung anak ko, makasama ko. Pero hindi po niya ako kilala. Kasi bakit? Mama ko po ang nag-aalaga sa kanya. Andito po ako sa Cavite, nagtatrabaho para may pangtustos sa pangangailangan niya. Bago po niya ako lapitan, 3 araw dapat nasa bahay ako. Pero hindi po ako pwedeng umabsent sa work ng 3 araw lang. Di ba? So kailangan bumalik agad ako. Kaya noon po pag umuwi ako sa amin sa probinsya, parang ayoko nang bumalik. Kasi bakit? Hindi naman po kasi ako kilala ng anak ko. Na ang sakit sa loob, nakikita mo yung anak mo, gusto mong yakapin, gusto mong halikan, pero tinatakbuhan ka. Pag niyayapos mo, umiiyak siya. Kasi hindi kanya kilala na tatay kanya. Sabi ko, ayoko ng ganitong buhay. Di ba? May anak ako, siya na nga lang yung pag-asa ko eh. Pero anong nangyayari? Parang wala. So ano po ang ginawa ko? Ayan, nakilala ko po si Front Row. Alam kong mahirap, isabay sa trabaho, pero ginawa ko po. From work, 6 to 6, tatakbo po ako ng Cavite hanggang Quezon City para lang po umattend ng training, para po makinig sa aking mga mentors. Sabi ko, okay lang yan kasi meron akong pangarap. Ang masakit pa minsan natatawa nga ako eh. Sabi ko, attend ako ng NDO, di ba? Tapos sabi ko mga alas 11, pwede na yan, makakauwi na ako. Ang kaso mo po, dahil nga bago ako noon, hindi po maputol-putol yung babad. Alam niyo yun? Pauwi na. Nakailan na pong Millionaires Club yung nakilala ko. Sabi ko, uuwi na ako kasi may pasok pa. Pero ang nangyayari, laging may good news. Sabi ko, good news pa yun. Anong oras na? May pasok pa ako ng alas 6. Masakit ka mo. Dito na po ako magdamag. Uuwi po ako ng alas 4 na madaling araw. Kasi nga po, may trabaho ako ng alas 6, di ba? Alam nyo, kahit napakahirap, ilang beses na po ako muntik-muntikang mamatay. Dahil muntik na po ako masagasaan ng truck doon sa EPSA, doon sa amin. Kasi po hawak-hawak ko yung product na pinabibili ng mga members ko. Biglang sumabog sa gitna ng kalsada. Sabi ko, sandali po! Di ba?
Ang sa akin lang, sabi ko, may pangarap pa po ako. Gusto ko pa yumaman, wag muna ngayon. Pero yun po, isa lang po yun sa mga pinagdaanan ko. Dahil porsigido po ako may mangyari sa buhay ko, itinuloy ko po siya. Cellphone ko nga po sa sobrang kaantukan ko, nakuha po sa bag ko nung magnanakaw. Pero buti na lang po, bandang Pasay, alerto pa rin po ako kahit sobrang antok ko na po noon. Nakita ko po, sabi ko para merong kumuha dun sa bag ko. Ang nangyari, pagtingin ko, akala ko bababa siya. Pagtingin niyang ganon, siguro nakita niya kasi Samsung lang. Sabi niya, "Sir, phone mo, bakit nasa'yo?" Sabi ko, "Ba't nasa'yo?" Doon ko na lang na-realize, bukas po pala yung bag ko sa likod. Buti na lang pala, Samsung, hindi niya kinuha. Di ba? Sabi ko, ang hirap palang umuwi ng madaling araw. Pero okay lang yon kasi sabi ko, magbubunga rin to. Kaya nga ang ginawa ko, sinasabay ko yung front row kahit meron akong trabaho. Ang masarap nito, ayan po ang nagbunga ng aking paghihirap. Ginawa ko po siya na 1 taon, pero umuwi po ako sa bahay namin, hindi po alam ng mga kapatid ko kung kanino yung kotse. Akala nila may bisita lang. Hinahanap yung bisita. Sabi ko, "Sinong bisita hinahanap mo?" May kotse sa labas eh. Tapos ang mama ko na lang po nagsabi, "Sa kuya mo yan." Doon yung ang sarap ng pakiramdam kasi yung mata ng kapatid mo hindi mo mapaliwanag. Tapos yung anak mo naglalaro na doon sa kotse. Tapos maririnig mo niyayabang sa kalaro niya, "Wala kayong kotse, daddy ko may kotse." Diba? Kaya yan, tingnan nyo yung tsura niya, nakakatuwa kasi doon ko nakita yung saya ng anak ko. Diba? Ibang pakiramdam na makita mo pala yung anak mo, nabibigay mo yung pangangailangan niya, plus nabibigyan mo niya siya ng unti-unting magandang buhay. Diba? Ayun, akala ko naman nun okay na lahat, pero syempre minsan sinusubok talaga tayo ng panahon. Diba? Minsan may pagsubok na darating. Last year lang po ito, nagkasakit po ako ng matindi. Ito po pinagpapasalamat ko kasi muntik na naman po ako mamatay diyan. Pero dahil updated po ako lagi sa aking uplines, ayan po, andyan po yung mga combo namin. Diba? Salamat po kay Apps Romeo, kay Apps Gary, at saka kay Apps Mark, kay Tatay Mark, na tinulungan po nila ako nung time na halos wala po akong magawa. Alam nila kung paano ako makipag-usap noon kasi halos hinahabol ko na po yung hininga ko. Akala ko po, ending ko na. Sabi ko, "Lord, wag po muna kasi yayaman pa po ako, kako. Marami pa po akong tutulungan. Hindi pa po dapat ngayon, may anak pa ako." Pero ang masarap niyan, tinuloy ko lang po. Kasi naniniwala ako, kagaya ng sinasabi lagi ni Sir R, kung gaano ka naniniwala sa sikat ng araw bukas, ganon din dapat ang paniwalaan mo na yayaman ka dito kay Front Row. Tama po ba? Kaya naman, pasalamat po ako kasi sa tulong po ng aking mga upline, ayan, nagbago po ang buhay ko na dati bago ko po makauwi sa probinsya, nangungutang po ako ng 20K para may panghanda, meron akong magamit, mamasyal, di ba? Kaya doon po ako bumaon sa utang. Pero ang akala kasi ng mga tao sa probinsya, lalo na yung pamilya mo, porque may trabaho ka sa Manila, akala nila mayaman ka. Hindi nila alam, baong ka na nga sa utang, wala ka na nga makain, hihingi pa sila. Diba? Pero ang masaya niyan, dahil ginawa natin ng negosyo, yan po yung unang time na masarap ang New Year at Christmas namin. Ang pamilya ko po, naisama ko manood ng sine, yung palabas ni Vice Ganda, kasi favorite po ng mama ko yung Vice Ganda, pati yung anak ko kasama ko. Tapos kumain po kami sa isang social na restaurant, Jerry's Grill. Di ba? Sabi ko sa mama ko, "Ma, saan nyo gustong kumain?" Sabi niya, "Okay lang, dun sa turo-turo." Sabi ko, "Ma, hindi turo-turo. Nandito tayo sa mall, saan nyo gusto?" So, noong time na yon, masarap lang sa pakiramdam kasi pinaparamdam mo na sa kanila yung pagbabago sa buhay mo. Nabibigay mo na yung pangailangan ng pamilya mo, yung simpleng may pasyal mo sila, okay na yun di ba? Sarap. Tapos, eto pa po yung isang good news na hindi ko makakalimutan. Galing po tayo ng Korea last month.
Yan po yung binigay sa akin ni Lord na blessing. Akala ko katapusan ko na. Sabi ko na nga ba magtutour pa rin ako, di ba? So, salamat ako kay Front Row kasi nabigyan niya ako ng chance mag-tour sa Korea. Qualifier tayo. And at the same time, last week lang po, na-hit ko yung first unlock na goal ko, mystery box. Si Sir R pa mismo nag-chat sa akin. Siya pa mismo yung kumausap. At ngayon, salamat po ako kasi yung ilang taon na gusto kong maging FB friend ko si Sir R. Ngayon, siya na po ang nag-add sa akin. Bukod po yan, syempre nagkaroon tayo ng phone. Ngayon, ang phone natin, iPhone 14. Pro Max, fully paid. Hindi po galing sa utang, di ba? So, yan, yung mga bagay na yan, okay lang yan kasi matik na yan, ginagawa mo yung negosyo natin eh. Pero ang hindi po matatawaran, eto po nangyari. Nakasama ko po yung anak ko na nag-swimming kami. Nakausap ko siya na matindi at sinabi niya, Daddy, I love you. Doon po ako masyadong na-touch kasi nagkaroon na po kami ng time mag-banding, maglaro. So sabi ko, buti na lang pala talaga ginawa ko si Front Row. Kasi kung hindi, baka nandun pa rin pa ako sa pabrika. Isa rin po ako sa nagre-reklamo. Mababa ang sahod, walang pasok. Diba? So, yun. Ako po si Exper Espinosa, single dad, and willing to mingle na. Ay, sorry. Ayan, salamat po and isa na rin po tayo sa M Club, newest M Club ngayon. Thank you po. Yeah!